Alright, what is up guys? It's me, Captain Paul, and welcome back to my vlog. Alright, so tagal natin di naka-ride guys. Punta lang tayong bike shed. Solo ride lang tayo ngayon. Okay, let's go. So coffee lang tayo doon. Siguro ikot muna tayo dito. Ikot lang tayo somewhere before tayo pupunta ng bike shed. Pasyal lang tayo dito guys sa lugar namin dito sa Huntington Park, California. Wala na akong walang puntahan eh. Ikot tayo dito guys. And then balik tayo papuntang bike shed. Sarap magmotor, nakakamiss tong Ducati natin. Minsan gusto ko nang palitan eh, pero siguro dahil naiinip lang ako or nakikita ko yung mga iba't ibang motor. Pero don't get me wrong guys, sobrang sarap gamitin itong motor na to for touring. Sobrang comfortable niya, sobrang gaan niya dalhin sa ride. Even sa mga lanes, pag lane split, magaan lang siya guys. Mayroon pa tayong 77 miles siguro, tsaka na tayo pagas. Mamaya na lang, hindi na tayo mag-long ride. Kaya pa to. Para kasi minsan gusto kong bumalik sa Japanese eh. Nami-miss ko yung mga inline 4, crossplane, like MT-10. Gusto kong i-try yung MT-10. Nami-miss ko yung siguro yung tunog ng inline 4 tsaka yung power. Although nothing wrong with the V-twin. There's a torque definitely. Kung torque ang gusto mo, meron to guys. Yun lang sa tunog siguro, dahil hindi ko mapalitan yung muffler nito. Medyo mahirap kasi tanggalin yung ano nito guys eh, yung catalytic eh, dahil nga V-twin nasa ilalim. So wala tayong masyadong gamit. Wala tayong gamit para pagtanggal. Kaya siguro, tsaka medyo mahal, di ba? Kung slip-on naman, kung lagyan natin ng slip-on, parang hindi rin ganun kalakas eh. Hindi ka mukha kasi ng MT-10. Lagyan mo lang ng ano yun, ng cat delete. Tapos kahit stock muffler, okay na. Or like yung mga ibang motor, di ba? Ibang mga motor ko dati. Sa V-twin kasi kailangan talaga full exhaust para lumitaw yung kanyang, or ma-appreciate po yung kanyang exhaust sound. So wala masyadong sakin ngayon guys, Sunday. Ikot lang tayo, pasya lang tayo somewhere here. Nakakatamad din kasi mag long ride minsan pag wala kang kasama. Mahirap kasi mag long ride, lalo na dito. Malalayo yung mga ano rito guys, mga destination. So pag nasiraan ka, medyo delikado rin. Tsaka busy yung mga tao dito, walang magre-rescue sa'yo. For sure tatawag ka ng towing services or truck. Tingnan natin kung ano meron dun. Hindi ko alam kung meron dito eh. Tingnan natin kung ikot lang tayo dito.
Ikot tayo dito guys. Let's check what's in here. Kumbaga wala tayong ano guys, wala tayong destination ha, wala tayong plano. Although nakalagay yung bike shed dito, pero ngayon umiikot-ikot lang tayo dito. Tignan natin yung scenery. I think this is still Huntington Park or Maywood, I don't know. Baka ibang city na to. Hindi ito HP. So tignan natin kung ano meron dito guys. Baka meron daan dito papuntang bike shed. Ito lang mahirap sa Ducati guys. Tignan mo, kung sa sports bike pwede ka na sumingit dyan eh. Pero dito sa multistrada mahirap sumingit, malapad eh. Malapad yung handlebar natin. I'm not sure kung nasan tayo ngayon. Ang alam ko lang na namamasyal tayo, diba? Kung saan tayo dali ng ating motor. Ayan o, in and out. Sikat yan dito sa Amerika guys. Parang mura kasi, masarap naman. Parang Jollibee sa Pinas. Sobrang daming ano nyan, sobrang daming tao araw-araw pinipilahan. But when I tried it, hindi ko rin siya masyadong nagustuhan. Mas gusto ko pa yung Chick-fil-A. Although masarap siya, pero Jollibee pa rin guys, yung burger. Yung burger nila Jollibee pa rin. Pero yung sauce mo okay itong in and out. Tsaka mura compared sa mga ibang burger dito. Sakat sa mata ng araw. So Atlantic Avenue, Gage Avenue, nasa Gage tayo. I think papunta rin sa amin to eh, parang umikot lang din tayo. Pero check natin doon kung ano meron doon, diretso. Baka mas malapit to sa malapit to sa bike shed, pero hindi, 18 minutes eh, so palayo tayo ng bike shed. Pinapakaliwa tayo ng map. So, okay na siguro to, 20 minutes. 7:10. Pinapa-freeway pa tayo ah. Loko to ah. Dito maraming mga street food. Ayan, Mexican street food guys. Mga burritos, tacos, mga authentic Mexican food. Dito sa lugar namin maraming mga Hispanic dito eh. So I mean, mostly Mexican food ang makikita mo, Mexican stores. Hindi ko alam kung nasa na tayo, pero sundan natin tong ways. Freeway tayo guys. 710 North. Yan, pinapapunta tayo ng 710 North. 710 yun yung freeway na daan ko araw-araw papuntang Long Beach. Oh, crazy guys. Nagsabay pa talaga eh. Napakabagal pa sa gitna. May mga driver talaga na oopsie.
Oopsie, oopsie. Ito, freeway tayo guys. So, babalik tayo ng lugar natin. Pero pinapadaan tayo ng freeway. Sige. What's that? Oh shit. May aksidente. Bumper. Parang nag-bike na ako dito dati eh. Alam ko nag-bike na ako dito dati. Dito ako bumaba. Oh, ayun, oh. Diyan ako nag-ride. Ayun, ayun, may mga cyclist. River path. So dito yata tayo. Pasok tayo dito guys. Alam mo siguro traffic. Oops. Dumpa. Dito pa tayo papasok. 710 North. Right. Right. Malinis yung freeway ngayon. Walang traffic. Go straight. Pwede naman tayo mag-exit ng Atlantic Boulevard ulit. Mag-Soto tayo. Tapos Vernon. We can also do that. Kung saan ako dumadaan pa uwi guys. Baba tayo dito ulit sa Bandini para di na tayo mag I-5. Okay, parang umikot lang talaga tayo. Ayan. We can go here sa Atlantic Boulevard. And then ikot tayo na Soto. Yan, dito ako nag-exit lagi guys, araw-araw from work. Puro truck dito. Ito lugar namin puro truck, industrial area to eh. Mga factories nandito lahat. So, yun. Kakita nyo yung daan, no? Parang Pampanga lang. Alright, masarap na magmotor ngayon. Ayan, malamig na. Malapit na yung winter. So, marami na rin nagra-ride ulit. Anyway, kahit naman summer, madami pa rin naman nagra-ride dito. Hindi naman ganun kainit. Especially sa morning. Siguro wag lang yung like noon time, yung sobrang tirik yung araw. Pero pag morning and evening, kahit summer guys, malamig pa rin. So, all year round, pwede kang mag-ride dito sa California. Walang problema yung weather dito. Kahit naman umulan last week, like siguro 1 week umuulan, pero hindi naman ganun kalakas yung ulan, parang rain showers lang. Tsaka dito umulan, ganun lang, 1 week, tapos the rest wala na. After like 6-7 months ulit ang ulan dito. Napakadalang. Sobrang ganda ng suspension ng multistrada na to guys, dahil nga semi-active siya. So kusa siyang nag-a-adjust depende sa terrain. Alright, ang ganda ng suspension nito, lalo na pag may backride ka. Pag medyo mabigat, talagang random mo yung plane ng suspension, napaka-smooth. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa motor na to guys, yung kanyang suspension. Syempre, napaka-comfortable niyang i-ride. Tapos yung kanyang handling. And sa gas, matipid din siya guys ha. Matipid din sa gas to. Kung sa Pinas ha,
KPL mga 20 to 22 KPL. So di na masama, 'di ba? 937cc, almost liter bike na to. Pero matipid siya. Ano nangyayari? What's happening here? Siguro ang pinakayo ko lang dito, guys. Oh shit. Oh my god. I hope buhay. Shit. The fuck? Yun ang delikado eh, no? Yung magta-turn right ka, kasabay mo yung truck. Tang ina. Common sense, 'di ba? May ipit ka talaga. At mo sasabayan yung truck? Grabe, tas trailer pa. Minsan kasi talagang maraming nakakaksidente, guys. Walang diskarte sa daan eh. Walang, alam mo yun, walang common sense. Yan, balik tayo sa topic natin, guys, dito sa ating motor. Isa sa mga hindi ko nagustuhan dito, syempre, minsan nasanay siguro ako sa inline 4 na yung yung power, kahit nasa 4th gear ka minsan, nag-slow down ka, kahit na hindi ka mag-change ng gear, nandun pa rin yung power. Minsan dito, pero dito sa mga Ducati, guys, kahit yung mga ibang na-try ko na Ducati dati, kailangan talaga nasa tamang gear ka. Although okay yun kasi mas hindi stress yung yung transmission mo. Pero yun nga lang, siguro nasanay lang talaga ako sa mga inline 4 na malakas at hindi namimili ng gear. And then what else? Siguro yung gulong sa likod medyo manipis, 170. Kung sana medyo nilaparan pa ng 180. Manipis yung rim eh. Dahil siguro dual sport to, guys. Alam mo yun? Kaya hindi nila masyadong kinapalan. Kaya hindi nila masyadong kinapalan yung rims para mas magaan siya sa off-road. Pwede kasing i-off-road to, may off-road mode to eh. May gravel to. So semi-off-road pwede rin. Pwede kang mag-trail dito pag ka ng gulong. Mataas to eh, mataas yung para siyang enduro type din eh. So yeah, siguro ganun ang reason niya. And then what else? Tapos yung susi, isa lang yung susi nito. Pag nawala, I don't know kung magkano ang paggawa ng susi nito. So siguro yun lang yung mga hindi ko nagustuhan. Tsaka yung mga oil leak sa suspension nung una, and then ngayon sa engine. Pero hindi naman big deal, guys. Kumbaga parang moist lang, dahil kasi ang Ducati hindi gumagamit ng gasket to eh sa mga engine niya eh. Parang silicone rubber ang ginagamit nila. So yun lang siguro yung pinaka-cons, yung mga yun. Pero overall, so far wala naman major issues. Di pa naman ako tinirik ito sa ride. Yung battery okay pa naman. So far di pa naman yung na-drain siya dahil di siya ginagamit. Tsaka yung seat height ito very friendly, ang baba lang. Diba? Hindi ka mukha ng mga old Ducati na Multistrada 950S. Mataas talaga yung mga yon. Although wala naman problema sa akin yung height, pero ibig sabihin sa mga ibang riders, guys, na medyo hindi katangkaran pero gusto ng adventure bike or sport touring bike. Top speed, nasagad ko na to, guys, 140 miles per hour. So nasa 200 plus yun sa KPL o KPH. Not bad, ha? So para siyang ano ba yung mga 200 plus na para CB650R, MT-09, parang ganun eh.
MT-09 hindi, mas makabilis ang MT-09 dito sa dulo. Sa torque siguro halos pareho sila sa una, pero may iwan to sa MT-09 kasi mas maganda ang MT-09 eh. Tsaka mas mataas ang horsepower yata. So dito tayo guys. Gawa tayo dito. Oh, you know what? Parang gusto kong mag-Starbucks na lang eh. Diba? Parang gusto kong mag-Starbucks na lang muna. Sa bike shed kasi maganda lang talaga. Marami kang makikita motor na nakatambay din doon. Tsaka maganda yung location. Diba? Kaya bike shed na lang tayo. Bike shed. So far nakalayo-layo naman tayo kahit paano eh. So okay na yung bike shed. Buti nga may malapit dito sa amin na tambayan eh. Meron din yung Deus Ex Machina. Medyo malayo lang dito, mga 40 minutes. Pero maganda rin naman yon. Pero mas the best pa rin ang bike shed. So yung mga sa mga ibang lugar, ibang city, dumadayo pa talaga dito guys para lang makita yung bike shed. So tayo, medyo swerte tayo, malapit tayo dito, like 10 minutes away, 12 minutes away. Sa motor baka 5 minutes nga lang eh. So hindi mo na ako naghanap ng long ride. Gusto ko lang talaga mapainit tong motor natin, magamit natin kahit papaano. Kasi na oil change to. Tapos after nun, isang beses ko lang nagamit eh. Nag-ride siya, baka kami nag-ride dun siya. Oo, Topanga Canyon. Nag-coffee kami dun. So yun lang, after that wala na. Tenga na sa bahay. So nakaka 1,900 miles pa lang siya. Lagpas na 1 year to eh. So 1 year, 2 months na to. So ang average kasi usually 1 year okay yung 5K. 5K pwede na isang motor kung hindi naman daily. Pero itong 1.9 medyo mababa to sa ano sa 1 year mahigit. Namimiss ko mag-vlog ng scooter, yung Aerox tsaka Underbone. Doon kasi tayo mas nakakakuha ng views eh. Marami nakaka-relate syempre, tsaka sa Pinoy, mga Pinoy followers natin, subscribers, mas mahilig sa scooter and Underbone, 'di ba? Kumpara sa big bike. So marami naman kasing nakaka-afford din kasi ng mga small bikes kaysa big bike syempre. Kung di ka naman interesado sa motor na binablog ko, hindi ka talaga manonood eh. Unless sobrang sikat mo na kahit anong motor, kahit saan ka pumunta, papanoorin ka talaga. Pero sa mga tulad namin na typical lang na vlogger, kailangan talaga maganda yung content mo or interesting, yung maraming makaka-relate guys. So paminsan-minsan binibira natin eh. Oops, tayo kakasya. Ayan guys. So far so good. Wala tayong problema dito. Minsan talagang hindi lang tayo mapahinga o matahimik sa mga motor, di ba? So nasanay kasi tayo sa Pilipinas na palit-palit na motor, swap, alam mo yun. Ito kasi uso sa Pinas yun dahil maraming nagbabuy and sell doon eh. And hindi masyadong mahigpit about selling. Hindi ko lang alam ngayon
Dati kasi open deed, okay na yan, 'di ba? Parang transfer lang ng pangalan. Dito medyo masaya kasi dito guys eh. Kailangan may insurance. Tapos kailangan nakarehistro sa bibili. Tapos kailangan rin inform yung parang DMV dito, parang LTO sa Pinas. Pag binenta mo yung motor mo. Kaya hindi madali magpalit dito guys. Yung mga swap ng bike, hindi madali dito. Kaya kailangan dito pag bumili ka ng bike guys, yun na yun. Isipin mo na mabuti bago ka bumili. Lalo na kung binabayaran mo siya monthly, 'di ba? Hindi ka basta-basta pwedeng ibenta, hindi mo siya basta-basta pwedeng ibenta or i-swap. Dito na tayo, dito. Pero so far wala naman tayong issue nga dito. Ewan kung nasanay lang talaga ako sa Pinas na palit ng motor. Siguro makakabili tayo ng motor ulit. It's either naked or sports bike or cruiser. 'Di ba? Palit tayo. Siguro i-swap natin 'to pag fully paid na. Tingin tayo ng ibang motor naman. So we are here at the bike shed. Alright. So mukhang maraming rider ngayon Okay. Saan tayo pa-park? Okay. Alright, so we are here at Bike Shed Motor Company. So usually ginagawa ko dyan guys, upo lang ako doon, kakape. Tingin-tingin sa mga motor. Ayan, may Panigale dito, V2. Sa previous model to. Hindi pa yung bagong engine. Pero mas mataas ang displacement nito ng konti. At saka horsepower. Kumpara sa bago. Mas magaan lang yung bago. Ito nga single-sided yung bago. Ginawa nilang double-sided swing arm. Diba? Mas trip ko tong luma. Alright. So we are here. Coffee lang tayo. Ito mga electric bike from Harley. Verge. Parang Harley nga yata ang may nagbebenta nito. Kung di ako nagkakamali guys Yan, breakout na Harley Davidson. Yan. So, sarap talaga dito magtambay, guys. Kahit pa paano, naiinit natin yung ating motor. So, yan guys, magkakape muna ako. Tambay lang dyan, upo lang. And then, siguro mga 15 minutes, uwi na rin ako. Alright, see you guys later.